Pagkain. Dredge, bakit puro pagkain yung video mo? Bakit nga ba puro pagkain? Kasi putik, wala naman ako alam video kundi pag kumakain lang ako. Yun. Kasi sino ba namang ayaw makakita ng kumakain? Gusto ko rin naman manood ng mga ASMR, mga kumakain. Hindi ko alam. Una, nakakainggit. Pero parang ang satisfying talaga panoorin pag kumakain sila sa harap mo, diba? Pero hindi food yung content ko. Yung content ko, ako lang as kumakain. In-enjoy yung pagkain ko. So yan, fried chicken mga guys. Anyway guys, napanood niyo ba yung Skibidi Toilet? This generation, medyo mahilig sila manood nun. Yung ibang mga bata. Una, ba't ko nagustuhan yung Skibidi Toilet? Nagustuhan ko kasi parang siyang sci-fi. And then, yung una ko nakita yan sa TikTok as memes. Tungkol yan dun sa may lumalabas na tao sa toilet tapos kumakanta ng skibidi dap dap dap, yes yes, parang ganun. Then eventually pinanood ko yung mga video tungkol sa mga skibidis. Sobrang complex ng stories nung animation. It just hit me with a charm na na parang Transformers tapos robot tapos tao na magkahalo na naman loob at saka mga cyborg, parang ganun. And then yung mga character, it's got me kasi yung character, taong speaker, taong camera, sino ba namang hindi mako-confuse pag nakakita ng ganun, di ba? So yan, pinanood ko yung mga skibidi video. Then not bad. Parang about morely about wars, mga labanan, gera, ganun. Ang maganda lang na pinapanood nila doon, yung bugbogan at saka busakan ng bungo. Kasi putik, durugan yun eh. Medyo gorish din na dinudurog nila yung isa't isa. Parang ganun. Siyempre nung hindi masasatisfy doon, nagbabasagan ng mga machine na cyborg. Tapos memes pa siya, di ba? Parang may 3 extra charm siya. Bukod sa memes, cyborg, labanan at nagsisiraan ng mga machines na cyborg. Tapos maganda yung stories. Anyway, nanood rin pala ako ng movie ng mga nakarang araw. Yung movie tungkol sa nga yan? Tungkol sa sorry guys, wait lang. Hindi siya kasi yung flavorful ng Chicken Joy, pero masarap.
Ngatain. By the way guys, naghihirap na ako guys. Wala akong pera ngayon. Hindi pa ako nagsasahod pare. Pero pag nagsahod ko, baka maubos naman kagad yung pera ko. Yun yung kinakatakot ko. And then pupunta na naman ako. Maghanap na naman ako ng bagong trabaho, ganun. May permanent lang sana akong trabaho eh. Pero wala guys. Pag nakakita ka sa wild na ano, yung mga hayop, kinakain yung karne ng mga hayop. Buhay na hayop, kinakain yung kapwa. Parang mga zombie. Pero medyo mabait tayo. Bakit? Kasi niluluto natin bago kainin. Hindi natin kinakain ng ilaw. Kaya masama pa rin kasi yun, no? Kumakain tayo ng kapwa natin naman. Pero good din sa biology natin kasi nakaka-gain tayo ng energy sa pagkain ng kapwa natin naman din. Kasi yung properties, gawa din sa laman katulad natin. Kaya fit na kainin. That's weird na. Nakakawala ng energy sa pagkain ng kapwa natin. Na karne. Ha? Parang nawawala ng sense yung mga horror pa sa akin. Ayun no. Ay mga tao, mga karne lang naman tayo. Mga organic na ano. Paano yung kinakain natin? Paano yung isda? Paano yung hayop? Paano yung manok? Kaya hindi tayo organic. Gawa sa ano? Gawa sa ganito. Sa niluluto at kinakain natin. Yung horror naman about dun sa mga taong nabubulok na yung itsura, and then parang alien na at iba-iba na yung proportion ng mga mukha, parang abnormal o coarse yung itsura. Ibig sabihin pala pag pangit, horror na kaagad yung dating. Pangit yun, pang horror yung mukha. Parang ganun kasi yung horror eh. Basta medyo pangit. Horror na kagad. Lagyan mo lang dugo at saka ano. Parang walang meaning sa akin lahat ng bagay na tulad nun. Except sa story. Pag ginaluan kasi nilang story yun, parang nagiging ano siya. Parang naging kakaiba. Parang siyang experience na bagay. Tapos may halong horror. At saka isa pang kagandahan sa mga movie, yung ano, background sound. Na-hook ka nila emotionally sa mga sound na ginagamit nila. Para express yung tension, yung happiness. You know, music can invoke emotion, feelings. But doesn't mean na buhay yung music. Hindi yun buhay, vibration lang yung music. Tayo lang, you know, napapapositive tayo ng music, positive tayo mag-isip, grateful. Pero, you know, hindi ibig sabihin buhay yung music Hindi yun buhay, vibration lang yun na tinono na vibration. Sa madaling salita, kung isipin lahat ng bagay ay walang meaning except sa mga taong binibigyan ng meaning yung buhay. Wala naman talaga meaning lahat ng bagay sa totoo lang. Malaga lang mabuhay ka kasi you know, we are in survival. You know, kailangan natin mag-survive.
Pero parang hindi naman tayo nasa survival sa totoo lang. Ay putek. Kasi ano, may mga resources pa rin naman. Magsasurvive ka lang talaga pag wala ka ng pera, ganun. Ayaw man na magtrabaho. And yun know. Ewan. What? Kumuha niya yung pagkain ko. Kinakain niyo rin ba yung buto? Pwede siya kainin eh. Hindi ba yung buto gawa sa calcium? Hindi siya agad nag-fade pero yung yung ano niya, yung elements ng buto gawa sa calcium. Gawa tayo sa mga elements, mga sulfur, basta lahat ng organic elements na nasa ano sa element table. Gawa daw tayo sa carbon based life daw tayo. Para tayong bacteria. Kasi nakikita mo yung laman loob, yung atay, yung intestine, yung puso. Para tayong organ na naglalakad. Organ na kayang maglakbay, maglakad, ganun. Ang disturbing lang tingnan pag pag naging realistic ka na, parang naglalakad lang sila ng mga organs. Pero on science pag-uusapan at real life, wala namang kakaiba doon. In real life nga, yung mga doktor mamanualin nila yung yung katawan mo. Like literal nilang hihiwain yung balat mo, ayusin yung nerves mo. Like dudoktorin talaga nila yung katawan mo. Hihiwain tapos tatahiin with using metals and equipments. Like, very disturbing. At mapuput ka rin sa situation na anxious. Anxious means anxiety. Pag may anxiety ka kasi means fear. Fear yun. Ako nga, makakita pa lang ako ng gunting na ginagamit ng mga doktor, parang pakiramdam ko hihiwain na ako sa gitna eh. Parang pakiramdam ko, nagkakaroon na ng sense of horror yung emotion ko. Yung emotion ko, parang pakiramdam ko katapusan ko na, parang gano'n. Kasi yung pakiramdam na may mga bakal doon, tapos gagamitin nila pang hiwa sa'yo, pang chop-chop. Ewan. Diba? The real horror pag chinop-chop ka. Tapos ginawa kang pagkain. Dito tong may kaluluwa. Ano lang yan, meat. Paniniwala lang natin na parang may kaluluwa, pero wala. Meron lang tayong utak. At yung utak, yun na yun, walang kaluluwa sa loob nun. Yung consciousness natin, kamalayan, yung pagmamahal, yung lahat ng emotion natin, psychological emotion natin, nasa utak lahat nakabuild. At wala yung pagmamahal sa puso, kasi yung puso nagpapump yan ng dugo. Wala yung spirit, walang spirit sa puso mo. At wala ring spirit sa katawan mo. Parang ikaw yung utak mo. Pag nawala yung utak mo, you stop existing. Parang mamamatay ka na. Mawawala ka na hindi ka mawawala sa mundo. Pag namatay ka, nandiyan ka pa rin sa katawan mo. Pero naka-shutdown na yung buong kamalayan mo, yung emosyon mo. Naka-shutdown na lahat. Antayin mo na lang mabulok yung buong katawan mo. Ano yung nangyari pag pag maging realistic tayo sa mga nangyari pag namatay, ganun. Huwag kayong maniwala sa mga soul na yan, mga religious context na bagay, kasi putik, hindi naman yan totoo, hindi naman napatunayan ng science yan.
Di naman ganyan yung nangyari pag namatay yung tao. Hindi naman madidetach yung identity mo. Parang tinransfer yung consciousness mo tapos lumabas sa katawan mo yung consciousness mo. Hindi gumagana yon, hindi yun ganun. Unless lang manual. Merong tao dito, may tao dito. Then may machine na magko-convert ng consciousness niya papunta sa kabilang katawan. Posible pa, maniniwala pa ako. Pero yung pag namatay ka yung consciousness mo tapos kamalayan mapupunta sa langit tapos mawawala sa katawan mo. Siguro yung iniisip nilang langit, high lang sila. High lang. Ayun na. Oo, may langit syempre meron. Parang high lang, parang sabog, parang nakadrugs. Ewan. Hindi yung totoo guys. Ang meron lang gratitude, morality, pero walang spirito, walang langit, walang ganon. Yung nag-i-exist, kaya medyo realistic yung paniniwala ng mga atheist sa mga simbahan. Para silang mga cult, mga kulto na may isang thoughts, isang paniniwala, parang gano'n. Anyway, okay naman, good naman sa simbahan, pero sa side na i-uncover mo yung i-critical think mo yung truth na may part na hindi totoo, na may part na beneficial nga pero hindi ibig sabihin totoo lahat, parang ganun. Never mind, naiintindihan nyo ba yun? May naiintindihan ba kayo sa mga sinabi? I guess, ewan, ako na siguro nakakaintindi nun. That's my thoughts. My thoughts lang. So yun guys, mag-end na tayo dahil putik, tapos na ako kumain. Like, comment, and subscribe if you like me na makahangout pa or makasama. So bye.